Eto pa, mga kababayan ko. Vice President Sara Duterte plano na namang utuin si Pangulong Bongbong Marcos. Ba, mga kababayan ko, nag-reunion yung pamilya sa Netherlands. Mga kapatid. At tila ba parang nagbabait-baitan na naman ang buhaya. Alam nyo ba ang ibig kong sabihin? Kapag ang buhaya, mga kababayan ko, kahit bigyan mo ng pagkain, kahit pakainin mo pa, kahit abutan mo ng pagkain yan, kakainin ka pa rin yan. Sasakmalin ka pa rin yan. At kahit ano pang kabaitan ang ipakita mo, tandaan mo to. Ako nananawagan na ako kay Presidente mga kapatid. Kahit ano pang ipakita mo, kapag sasakmalin ka niyan. Tama ba ako? Mga kababayan ko. Kaya payo ko po, kung nakikinig po sa akin at alam kong nanonood sa akin, si Pangulong Bongbong Marcos, Mr. President, huwag po kayo magtitiwala dito. Dahil ang buwaya, kahit anong kabaitan na ipakita mo, sasakmalin at sasakmalin kayo. At kaya po kayo niyan lamunin ng buong buo. Tandaan po ninyo, Mr. President, minsan na po kayong sinagpang yan. Nakailag lang kayo. At buti na lang, matibay yung depensa nyo na at si House Speaker Martin Romualdez. Dahil kung nagkataon mahina ang depensa ni House Speaker Martin Romualdez, malamang dalawa kayong sinagpang ngayon yan, mga kababayan ko. Kaya think of it, mga kababayan ko. Yung Vice President ng Pilipinas biglang bumait tapos nagpaawa. Ito ang mga balita. Nag-thank you si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Wow! Nag-thank you daw si Sara Duterte. Artista talaga, no? Magaling magdrama. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Oo, talaga ba? Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may mga bagong bisita ba ang dating Pangulo? Panoorin nyo. Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa The Hague, Netherlands at tanging abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namataan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Magkakasamang pumasok dito sa loob sina VP Sara Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Avacenia. Tumagal sila ng halos 3 oras dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Wow! Father-daughter relationship. Mga kababayan ko Panoorin nyo. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty at nanay nitong si Hanlet Avancenia. Ayos Ito ang unang beses na magkakasama ang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Kung hindi pa makukulong yung tatay nila, mga kababayan ko, di sila magiging ganyan. Kasi may away sila Sa totoo lang meron silang away. At yung away na yun, mga kababayan ko, abot. Hindi lang sa social media, mga kababayan ko. Abot hanggang hindi lang sa social media abot, mga kababayan ko, kundi sa lahat. Tingnan nyo. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. We have a relationship now, a father-daughter relationships. A father and a daughter relationship, mga kababayan. Alam nyo bakit? Nung kampanya kasi, si Sara Duterte, hindi sumusunod sa tatay niya yan. Hindi sumusunod sa tatay niya yan. Meron silang alitan. Dalawa. Hindi sila magkasundo kasi parehas silang kumbaga parehas sila ng mindset pa. Mga kababayan ko. Parehas sila ng gusto.
Ngayon, mga kababayan ko, ito si Duterte, suportahan ko yung anak ko, sutil yan si Sara Duterte, di sumusunod sa akin yan, sabi nga nun. Ngayon, mga kababayan ko, nag-thank you si Sara Duterte, mga kapatid, dahil pinakulong, ang dating yung pinakulong ni Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay niya. Clarification ko lang, hindi si BBM ang nagpakulong sa tatay mo, Inday, ha? Dapat hindi ka magpasalamat kay Pangulong Marcos. Oo! Mga kababayan ko. 'Di ba? Tama ba ako? Si Sara Duterte hindi dapat magpasalamat kay BBM. Tama. Bakit, mga kababayan ko? Sige nga, kaya kong patunayan sa inyo 'yan, mga kapatid. Alam mo wag kayong matutuwa, mga loyalista, sa sinasabi ni Sara Duterte. Alam nyo, trap yan. Alam mo in a nice way, sinabi niya na nagpasalamat siya kay BBM, mga kababayan ko. Oo, nagpasalamat si Sara Duterte kay BBM. Matutuwa kayo, mga loyalista, ngayon. Kasi si Sara Duterte nagpasalamat kay BBM kasi nakulong yung tatay niya. Buti nga sa kanila. Mga kababayan ko, baka gumanda at matamis sa tenga nyo. Alam nyo, this is a tactics. Oo, taktika to. No? Isang taktika to, mga kababayan ko, ng pagpapahiya kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Alam naman ni Sara Duterte. 'Di ba? Alam naman ni Sara Duterte, mga kababayan ko, na hindi si BBM ang nagpakulong sa tatay niya. Alam mo, totoo, mga kapatid, hindi si Bongbong Marcos. Walang kinalaman si BBM dito. Walang kinalaman si Marcos Jr. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Mga kapatid, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong kay Duterte. Si Trillanes. Si Mayor Sonny Trillanes ang nag-file at ang magdalo sa ICC. Sila ang nagpakulong dyan sa tatay mo. Ngayon, ginagamit mo ang mainstream media upang hiyain si Pangulong Bongbong Marcos sa strategy nyo. Kasi mukhang family kayo, magandang image tignan, nagpapasalamat ako kay BBM kasi nagkaroon kami ng father and daughter. Ba't hindi mo sabihin, nagpapasalamat ako kay Sonny Trillanes na nagkaroon kami ng bonding ng the father and daughter na meron kami ngayon. Kailangan mo talagang i-implement at isaksak sa utak ng taong bayan na si Bongbong Marcos ang nagpakulong sa tatay mo. Mali ka dun. Di ba? Maling-mali ito, mga kababayan ko. Dahil ang totoong nag-file ng kaso niyan, mga kababayan ko, si Trillanes at ang Magdalo Party List. Kaya tandaan nyo, mga kababayan, isa yan sa dapat ninyong isipin, isa yan sa mga dapat nyong alamin. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Mga kapatid, this is a black propaganda ng mga Duterte. I told you guys, they can smile in front of camera, but at the back of but nasa likod nila, mga kababayan ko, ang nagkukubling kademonyohan. Diba? Kita nyo naman. Tama ba na sabihin ni Inday Sara na magpasalamat ka kay Presidente hindi naman si Presidente ang nagpakulong? Diba? Isipin nyo, bakit niya idadawit si Presidente na wala namang alam dyan? Na yung kaso ng tatay niya is way back 2019 pa. Hindi pa naman Presidente si Bongbong nun. Diba? Tama ba ako, mga kapatid? Hindi pa Presidente si BBM, may kaso na sa ICC yan. Ngayon, Presidente na si Bongbong Marcos, dinampot ang tatay mo, si BBM ang nagpakulong. Pwede pala yun? Mga kababayan, mga kapatid, so si Duterte ang si BBM ang nagpakulong kasi Presidente si BBM. Ganun ba yun? Di ba? Mga kababayan ko, Happen in our lives. We have a relationship now, a father
daughter relationships. Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. I'm not interested to Katie Duterte. She is very young. And Ba na ma-involve pa dito? last kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Questions from you. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Alam mo hinihiling ko, ipinananalangin ko, wag nang lumabas itong si Digong. Kasi bakit mga kababayan ko? Baka mamaya pag lumabas to, umuwi ito sa Pilipinas, baka magmalanino ito mga kababayan. Oo, mga kapatid, baka magmalanino ito. Yan ang nakakatakot dito, security niya. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. As I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home to the Philippines. He wants to go home? Ang tanong dito, gusto pa ba natin siya pauwiin? And everyone wants him Back. to go home Yes. to the Philippines. Ngayong araw ang deadline sa ICC registry para maghain ng obserbasyon kaugnay sa aplikasyon ng mga biktima na lumahok sa pagdinig ng kaso. Dapat itong sagutin ng prosekusyon at depensa bago mag-April 11. Tumanggi na ang pamilya Duterte na magbigay na anumang pahayag sa usaping legal. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng usapan ng kanilang kampo na tanging mga abogado na lamang ang kakausap kay dating Pangulong Duterte patungkol sa tinatakbo ng kaso nito. Anyway, mga kababayan ko, para sa akin, huwag nyo nang pauwiin. Oo, huwag nyo nang pauwiin. Wala nang puwang sa Pilipinas yan. O ako tatanungin ninyo mga kababayan ko huwag nyo nang pauwiin. Kasi kung pauuwiin nyo pa yan mga kababayan ko, ang gugulo lang dito sa Pinas yan eh. Alam mo, hindi lalambot ang taong bayan, Sara. Hindi. Kahit magbait-baitan kayo. Dito pa lang eh. Kung tinatangka mong kuwanin ng pugso ng mga loyalista pinasalamatan mo si BBM dahil nakulong tatay mo eh. Doon lang BO-BO ka eh. Kasi hindi naman si BBM ang nagpakulong. 'Di ba? Talagang ini-implement mo, sinasaksak mo sa utak ng tao na si Bongbong Marcos ang nagpakulong. Walang kasalanan si BBM at walang pananagutan si BBM doon. Isa pa, kung iuuwi nyo yan mga kababayan ko, baka magmalaninoy lang yan. Mga kapatid. Sinasabi ko na sa inyo to, baka magmalaninoy lang yan. Baka, I use the word baka. Mga kababayan ko, hindi ko sinabi na magiging ninoy yan. Baka mamaya, magmalaninoy yan. Na sinakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng kanyang asawa. At ng kanyang mga anak. Martir. Baka mamaya magpakamartir yan. Ang mangyari niyan, pagbabarin niya, jung! Bang, bang, bang! Diba? Bumulagta doon, tapos walang kasalanan si Marcos, isisi kay Marcos. Mga kababayan ko, it's better na tapusin na lang ni Duterte ang lahat sa Netherlands. Alam mo, Vice President Sara Duterte at sa lahat ng mga DDS na nandito, magiging proud pa ako kay Digong eh. Oo. Alam mo kung bakit? Magiging proud pa ako kay Duterte. Kung uuwi siyang nasa garapon. Yun ang pagiging martir. Umuwi ka sa Pilipinas ng nakagarapon. Para malaman yung mga Duterte kung ano ang pakiramdam ng mga nabiktima na at ang mga anak nila na nakalibing ngayon ay nasa garapon. Diba? Para maintindihan nyo rin sila. Yun ang punto ko dito. Huwag tayo magpakamartir para sa posisyon mo. Dahil tandaan mo, kung sakaling may mangyari sa tatay mo, Sara, ikaw ang magbebenepisyo. Ikaw, ano ang komento mo? Maaari mo bang i-comment down below para naman mabasa ko at maunawaan ko? At wag mo na rin sana ang kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel at lagi ka ma-update sa mga biyahe ng Koy Movements na ginagawa natin. At wag mo na rin kakalimutan, number 134 sa balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas. At wag mo na rin kakalimutan sa Mayo,
Number 42 sa balota, Magdalo Party List, ang party list ng ating mga sundalo. Number 4, Mayor Sunny Trillanes para sa lungsod ng Caloocan.